Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong Ramil na bahagya pong humina. Pero ito po ay nasa tropical storm. Category pa din ng Pag-asa na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 65 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna. At kung minsan, may mga pagbugsong umabot sa 90 kilometers per hour. Bagamat humina is malakas na bagyo pa rin po ito, particularly doon sa areas na malapit sa kanyang gitna o yung dadaanan ng kanyang gitna. At kapag meron po tayong thunderstorms, may kasama rin po yung mga pabugso-bugsong hangin. At kung papansinin nyo nga, is napakalawak po ng kaulapan itong bagyong Ramil at meron din tayong mga malawakang pagulan na natatanggap na mula dito. Ito pong bagyong Ramil ay mabagal din ang pagkilos dahil dyan is mas tanggap po natin ang mga pagulan yan or masustain po yung mga pagulan yan dahil nga sa slow moving po ito or mabagal na kumikilos. Interaction niya rin po yan dito sa area or dito sa ating northeasterly wind flow na kung saan yan nga po ang humihinder sa paglakas nito at yan din po ang nagpapasubsob dito. At dahil medyo mas mababa na, ito po ay huling na mata ng Pag-asa dyan po sa may Lawang, Northern Samar at mabagal ang kumikilos. At dahil nga mas mababa na, inaasahan po natin yan na posibleng maglandfall dito sa areas ng Bicol, sa may Sorsogon or sa Albay, or if ever tumaas pa po yan, maaari po yung maglandfall dito sa may area ng Catanduanes. So again, ready po tayo sa posibleng malalakas na bugso ng hangin yan, particularly dito sa mga areas na dadaanan nga ng kanyang center at gitna. At sa kasalukuyan nga, kanina pag umaga, nakakaranas na po tayo ng tuloy-tuloy na pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dahil po dito sa bagyong Ramil, asahan po natin or magpapatuloy po ang masungit na panahon sa malaking bahagi ng Bicol region at Eastern Visayas. Mayroon din po tayong malalakas na pagulan sa malaking bahagi ng Visayas. Kasama na po dyan ang Isla ng Panay at itong areas ng Central Visayas, lalong-lalo na yung itaas na bahagi nito. Yung kaulapan ng bagyong Ramil ay nag-i-extend pa dito sa areas ng Zamboanga Peninsula, yung ating inflow ng hangin dyan, maging dito sa ilang bahagi ng Caraga. Maulap din ang panahon natin at meron din tayong mga possible na mga thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Mimaropa at kasabay po ng pag-akyat itong bagyong Ramil, mas nadadagdagan na po yung ating mga pagulan. Meron na po tayong mga pagulan kanina pa dito sa areas ng Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon, pero mas madadagdagan pa po yan at mas mararamdaman po natin ang pagulan. Nadulot ito pong bagyong Ramil sa mga susunod na oras, lalong-lalo na mamayang madaling araw hanggang bukas, if mas malapit na po yung bagyong Ramil dito sa area ng Luzon. Mas maliwalas naman ang panahon natin dito sa western section ng Luzon, ang areas ng Ilocos Region, ang Zambales at Bataan, pero possible pa rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms dyan. At bukas, malilipat nga o mag-switch yung ating concentration ng mga pagulan. Sa ngayon, nandito po ang gitna ng bagyong Ramil. Ito po yung kanyang bulto ng kaulapan. Nandito sa areas ng Visayas, lalong-lalo na sa eastern section nito, kasama po dyan ang Bicol region. Pero bukas, mag-shift po yan. Mapupunta po yan dito sa Northern Luzon at Central Luzon, particularly itong pong areas ng eastern section ng Northern Luzon. Dahil nga dun sa ating wind convergence at sa epekto na rin ng kabundukan. Ngayon, silipin natin itong official track ng Pag-asa para dito sa bagyong si Ramil. So narito po ang pinakahuling track ng Pag-asa para dito sa bagyong Ramil. Again, nandito po yan sa itaas na bahagi ng Northern Samar. So titingnan natin yung official radar data ng Pag-asa if ever i-consider nila yan as landfall. Pero yung kanyang gitna or center ay huling namataan nga ng Pag-asa dito sa itaas na bahagi ng Northern Samar. Yan po ay maaaring kumilos pa west-northwest patungo dito sa area ng Albay. At maaaring baybayin itong itaas na bahagi ng Bicol region. Yan po ang mga areas ng Camarines Sur at Camarines Norte. Ang mga baybaying dagat yan patungo dito sa isla ng Pulillo at maaaring tumawid papunta dito sa area ng Aurora or dito nga sa area ng Quezon. Itaas na bahagi ng Aurora or ibabang bahagi ng Aurora or itaas na bahagi ng Quezon, tatawid ng Nueva Vizcaya or Quirino, kasama na po dyan ang Benguet at lalabas ng Ilocos region papunta dito sa may West Philippine Sea bukas. So ito pong ating paglandfall or itong ating pagtama sa may area ng Luzon ay maaaring bukas po ng tanghali or umaga o if mapabilis pa ang pagtakbo nitong bagyong Ramil at maaaring sa Lunes ay makalabas na yan ang ating West Philippine Sea at papunta po dito sa may area, labas ng PAR sa darating na Lunes. Yan po ay posibleng lumakas pero palayo na po yan sa ating bansa. Sa ngayon, yung ating mga pag-ulan na naranasan sa bagyong Ramil ay magpapatuloy pa ngayon hanggang bukas. Silipin naman po natin yan. So narito po ang pagtaya naman ng Pag-asa para sa mga pagulang maaaring idulot ng bagyong Ramil. So possible pa rin po yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan dito po sa areas ng isla. Diyan po sa may Western Visayas, sa may Panay Islands, sa Aklan, kasama po dyan ang Capiz at Iloilo, maging dito sa ilang bahagi ng Negros Islands. Kasama na rin po dyan ang Cebu at Bohol, yan po ang Central Visayas at ang areas ng Masbate, Samar, kasama na po dyan ang Biliran at maging dito sa areas ng Leyte at Southern Leyte at nag-extend pa nga yan hanggang dito sa areas
ng Dinagat Islands, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Surigao del Norte. Meron din po tayong mga moderate at kung minsan heavy rains sa mga areas ng Romblon, Marinduque, kasama po dyan ng Laguna, Rizal at ang Metro Manila mula ngayon hanggang bukas. Kasama na rin po dyan ng Bulacan, Nueva Ecija, maging dito sa Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet. Kasama na rin po dyan ng Mountain Province, Ifugao, Abra, Kalinga, Apayao at Cagayan. Samantalang yung ating mga heavy at kung minsan intense rains, ito naman po yung ating mga widespread na pwede magdala ng mga widespread floodings. Nandito po sa mga areas ng Isabela, Aurora nga, medyo malakas po yung ating inaasahang pagulan dyan. Kasama na po dyan ang Quezon at ang isla ng Pulilio, Camarines Norte, Camarines Sur. Ito po yung mga dadaanan ng gitna or center ng bagyong si Ramil, Albay, kasama po dyan ng Sorsogon, Catanduanes, lalong-lalo na itong Northern Samar at Samar na kung saan kasalukuyan po nakakaranas ng mga malawakang pagulan sa ngayon nga. At again, mag-ingat po tayo or doble ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga malawakang pagulan na ito na dinudulot ng bagyong Ramil. So paulit-ulit po tayo sa mga pagulan dahil ito po ang mas delikado sa mga hazards na posibleng idulot nga nito pong bagyong Ramil. Ito naman ang pagtaya ng Weather Manila na nagpapakita ng ating pag-shift ng concentration ng malalakas na pagulan sa pagtawid nga ng bagyong Ramil. Ito po ay para bukas na. So bukas, mga possible scattered at kalat-kalat na pagulan na lamang ating aasahan dito po sa areas ng Visayas, Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa. Again, lilipat po dito sa eastern section ng Luzon yung ating concentration ng malalakas na pagulan. Hanggang 200 mm pa po yan o hanggang torrential rains, particularly sa mga probinsya ng Aurora at Isabela. Malalakas na pagulan din hanggang 100 to 200 mm na pagulan. Ating aasahan dito po sa Abra, Kalinga, kasama po dyan ng Cagayan, ng ilang bahagi rin ng Quirino, at ilang bahagi nga ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. So ito pong mga kulay pink, yan po yung ating mga hanggang intense rains. At kasama po dyan itong areas ng Babuyan at Calayan, Group of Islands. So ito pong mga pagulan na ito ay dulot na ng ating convergence ng hangin at yung ating northeasterly wind flow. At epekto na rin po yan ng mga kabundukan dyan. So nagkakaroon tayo ng mas pronounced na mga pagulan dyan dahil doon sa orographic clip natin if tumatama yung ating hangin sa mga kabundukan. Kaya mapapansin nyo, nandito sa eastern section ng Northern at Central Luzon yung ating mga concentration ng mga napakalalakas o pinakamalalakas na pagulan na maaaring idulot ng bagyong Ramil sa pagtawid nito sa Luzon. Again, yung natitirang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, kasama po dyan ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, meron pa rin po tayong mga pagulan at kung minsan may mga pabugso-bugsong hangin. Although hindi kasing lakas ng mga nandito sa itaas, maghanda at mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng effects nito, especially nagpapabaha pa rin po yan sa mga low-lying areas at yung mga areas na funneling o yung pabubang kalsada. So again, yan muna ang pagtalakay natin dito po sa bagyong Ramil. Balikan natin yan mamaya. Again, doble ingat po tayo dahil kasalukuyan na po yan nakaka-apekto at nagdadala ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At kumikilos po yan at magpapatuloy po ang mga pagulan na yan hanggang bukas, hanggang sa makatawid po ang bagyong Ramil dito po sa ating bansa. Ugaling po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa aktual na dami ng ulan sa inyong lugar at ugaling din po mag-check ng tropical cyclone wind signal ng Pag-asa para sa aasahang namang lakas ng hangin sa inyong area at lagi pong makibalita sa inyong local LGU at DRMO if ever may evacuation plan sa inyong area. Muli ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.